Oy, Utoy, tumabi ka nga dyan. Paunahin mo na ako at kailangan ko na maligo. Baka mahuli pa ako sa lakad ko. Kuya Chito, nauna po ako sa inyo sa pila. Tsaka, nakita nyo naman ang dami rin nakapila para mag-igib. Doon na lang po kayo sa dulo. Inuutusan mo ba ako? Alam kong marami nakapila. Hindi ako bulag at mas lalong hindi ako tangang katulad mo. Ang ibig kong sabihin, ako na lang ang pipila dyan sa pwesto mo at ikaw ang pumwesto dun sa dulo. Gets mo? Hoy, kuya naman Hindi naman po yata tamang, Susunod ka o gusto mo iuntog ko yung ulo mo dyan sa poso? Ay, sige na nga. Ano pa ba magagawa ko lagi ka namang ganyan. Ba't sumasagot ka pa Kilos na. Alisin mo na yung balde mo para mailagay ko na tong sakin. Dami mong pansatsat Taon 2004. Surigao del Sur. Wala nang nagawa pa si Utoy nang makitang galit na ang binatang kapitbahay na si Chito. Madalas kasi, palagi noong nais mauna sa pila ng igiban ng tubig poso at walang pakialam sa mga taong mas nauna sa kanya. Baguhang kapitbahay lamang nila ang lalaki, ngunit tila ba matagal na siya sa lugar kung makaasta. Ulilang lubos na rin yon sa mga magulang at nag-iisa na lamang sa buhay. Matapos mag-igib ng tubig, nagtungo si Utoy sa bahay ng magkapatid na sina Minerva at Cheska na kanya ring mga kaibigan. Nakakainis naman talaga Umaga pa lang, bad trip na. Ano na naman bang kinainis mo, Utoy? Ang aga-aga wala ka sa mood. Paano kasi itong si Kuya Chito? Nagyabang na naman kanina. Sa halip na ako na sana yung kasunod sa pila para makapagbomba dun sa tubig poso inangasan ako na siya raw muna dahil maliligo siya at mayroon siyang pupuntahan. Kaya naman pala. Ang tanong, pinagbigyan mo naman ba? Ano pa ba magagawa ko? Binantaan niya akong iuuntog daw sa poso kapag hindi ko siya pinauna, kaya ayun, hinayaan ko na lang. Ayun, kaya umaabuso kasi palagi mong pinagbibigyan. Sa pagkakaalam ko, noong nakarang araw, ginawa rin niya yan sa'yo, di ba? Oo nga, Ate Cheska Minsan nakakapikon na rin. Kaya lang, hindi ko siya kayang labanan Mas malaki kasi siya kaysa sa akin. Nang marinig ng Ate Minerva ni Cheska ang usapan nila ni Utoy, lumabas yun ng kwarto at nakisali na rin sa kwentuhan. Chito, baka mo? Teka, siya ba yung lalaking bagong lipat at nakatira dun sa dulo ng eskinita natin? Oo, Ate Minerva, siya nga. Bago-bago pa lang dito, kala mo kung sino na. Napakayabang. Ikaw naman? Hayaan mo na. Baka naman kailangan na talaga ng tao ng tubig kaya nagpatiuna na sa'yo. Tama lang yung ginawa mo na pinagbigyan mo na lamang para wala ng gulo. Ano ate? Tama ba yung narinig ko? Ipinagtatanggol mo yung lalaking yun Kahit nga ako inis na ron Sobrang hambog at pasikat. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, lumabas naman mula sa kanyang silid ang matanda na si Lolo Kaloy. Bagong bihis yun at tila may importanteng pupuntahan. Ano ba yung kaguluhan na pinag-uusapan ninyo riyan? Oo nga pala, Minerva at Cheska. Aalis lang ako saglit at may kakausapin akong tao dun sa kabilang baryo. Kayo na munang bahala rito, ha? Wala po yun, Lolo Kaloy. Nagbibiroon lang po kami. Alam niyo naman po kapag nandito tong si Utoy, palaging masayang usapan. Sige po, kami na po munang bahala rito sa bahay. Mag-iingat po kayo. Ingat po kayo, Lolo. Malapit na pong dumilim, tsaka mag-isa lamang po kayo. Salamat sa inyo. Huwag niyo akong alalahanin at sanay naman akong umuwi mag-isa kahit 10 oras na ng gabi. Ano pat dito na ako tumanda sa lugar na ito? Lolo Kaloy, gusto mo po bang samahan kita? Tutal naman tapos na ako sa pag-iigib. Salamat na lang din sa alok mo, Utoy, pero ayos lamang ako. Isa pa baka hanapin ka ng nanay mo dahil maggagabi na rin. Hindi rin naman ako magtatagal doon. May pag-uusapan lang kami ng kaibigan ko. Sige na, baka mas lalo pa akong gabihin sa kadadaldal ko dito. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo. Paano Ate Minerva, Ate Cheska? Uuwi na rin ako, baka hinahanap na nga ako ni nanay. Babalik na lang ulit ako sa ibang araw. Sige na, Utoy, umuwi ka na para hindi mag-alala yung nanay mo.
Matapos yon, sabay nang lumabas ng pintuan ang matanda at si Utoy. Naiwan naman sa bahay ang magkapatid na sina Minerva at Cheska. Nang sila na lamang dalawa ay hindi maiwasan ni Cheska na muling buksan ng usapan tungkol sa mayabang na si Chito. Sa totoo lang talaga, ate, yamot na ako sa lalaking yon. Unang kita ko palang paglipat niya dito sa atin, mabigat na ang loob ko sa kanya eh. Bakit ka naman naiinis? Wala naman akong natatandaan na ginawa masama sa atin yung tao. Sabihin mo, sa'yo ba meron? Kasi nga sa tuwing mapapataan tayo dun sa tapat ng bahay niya, kung makatingin sa akin, parang kakainin ako ng buo. Sa susunod nga, sa iba na lang tayo dumaan. Naiirita ako sa pagmumukha ng lalaking yun, ate. Sira ka ba? Saan naman tayo dadaan? Ito lang yung kalsada papunta dun sa salon na pinagtatrabahuhan natin. Alangan naman, sa bubong ng mga kapitbahay natin tayo dumaan para makaiwas lang kay Chito. Ewan ko ba? Bakit kasi sa dinami-dami ng lugar na mapupuntahan, dito pa napiling tumira ng unggoy na yun eh. Hoy, Cheska, huwag kang ganyan sa tao. Hayaan na lang natin siya dahil katulad natin, nagsisikap lang din yun na mamuhay. Dinig ko nga na mag-isa lang yun sa bahay at nagtatrabaho bilang kargador sa palengke. At talaga ang dami mong alam tungkol sa kanya, ha? Teka, saan mo naman nakalap yung mga impormasyon na yan? Huwag mong sabihin na ini-stock mo siya. Ini-stock ka dyan. Hindi ka pa ba nasanay sa mga kapitbahay natin na kapag may bagong chismis, parang pandemya lang na mabilis kumalat, kaya alam agad ng lahat dito sa lugar natin. Whatever, ate. Oo nga pala, di ba umalis na naman si Lolo? Ibig sabihin ba nun, may magpapabarang na naman sa kanya? Ano pa nga ba? Basta kapag umaalis yan si Lolo at may kakausaping tao, asahan mo, magkukulong na naman yan mamayang gabi dun sa kwarto niya. Pero seryoso, ate, ano bang napapala ni Lolo sa ginagawa niyang pambabarang? Di ba, kasalanan sa Diyos yun? Tsaka sinisira lang niya yung buhay ng ibang tao. Alam mo, Cheska, hindi na mahalaga sa kanila kung may nakukuha man silang kapalit sa mga ginagawa nila. Sa pagkakatanda ko, nabanggit ni Lolo kina nanay at tatay nung nabubuhay pa sila na bawat buhay daw na kinikitil ng mga mambabarang katumbas ng karagdagang taon nila para mabuhay. Talaga? Malaking kasalanan sa Diyos ang ginagawa nila. Ano magagawa natin? Yun ang gawain na kinagis na ni Lolo eh. Kaya, tsak, doon na rin siya mamamatay. Grabe ka naman, ate. Huwag ka naman muna magsalita ng tapos. Malay mo naman, may pag-asa pa para magbago si Lolo Kaloy. Ano magbagong pinagsasasabi mo? Matanda na si Lolo at kung gusto niya talagang magbago, di sana noon pa. Hindi na sumagot pa si Cheska. Sa halip ay napapailing na lamang yon na hinaplos ang sarili niyang mga braso. Noon pa man, batid na nilang isang bantog na mambabarang sa kanilang lugar ang kanilang lolo, subalit hindi niya inaasahan na magiging panghabang buhay na pala yon na gagawin ng matanda. Maya-maya, kinalabit siya ng kanyang ate at pabulong na nagsalita. Uy, sis, wag mo na nga masyadong isipin yon. Isa pa, makakatulong din naman sa atin ang pagiging mambabarang ni Lolo sakaling may magtangkang manamantala at mang-agrabyado sa atin. Ha? Bakit? Anong gagawin natin? Ipapabarang natin sila kay Lolo? Tumpak! At kahit ayaw pa natin, kapag si Lolo na nagdesisyon, siya pa rin ang masusunod. Hay nako ate, ayoko na nga munang isipin yan sa ngayon. Oo nga pala, ano bang lulutuin nating ulam para sa hapunan? Kung ano na lang yung laman ng ref, next week pa kasi ang sahod natin kaya hindi pa ako nakakapag-grocery eh. O siya, tara na ate, tumayo ka na dyan. Pumunta na tayo sa kusina at tulungan mo na ako magluto. Pwede bang ikaw na lang muna magluto ngayon? Pagod ako eh. Ang dami kasi nagpagupit kanina. Buti nga ikaw, pagwawalis ng kalat lang ang ginagawa mo dun sa salon. Ako hanggat may customer kailangan kong kumilos habang nakatayo. O sige, ako na lang. Basta huwag ka magre-reklamo sa lasa ha. Para namang may choice ako. At isa pa, kapag gutom na tayo, talo-talo na yan. Deadman na yung lasa. Sabay na nagtawanan ng dalawa, saka iniwan ni Cheska ang kanyang ate para simulan ang pagluluto sa kusina. Kapwa ulila na sa kanilang mga magulang ang dalawang dalaga,
dahil sabay na namatay ang kanilang mga magulang, dulot ng hindi maipaliwanag na pandemyang kumalat sa kanilang lugar. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, ang lolo Kaloy na nila ang nag-alaga at nagpalaki sa kanilang dalawa. Maagang namatay naman ang kanilang lola dahil sa sakit sa baga. Nagtatrabaho sa isang maliit na salon ang magkapatid. Si Minerva bilang tagagupit ng buhok, habang si Cheska naman tagapagpanatili ng kaayusan at tagaligpit ng mga kalat. Para sa kanila, maituturing na isang biyaya ang trabahong yon sapagkat mayroon silang mabait at maunawaing amo na si Mama Lolit. Okay mga ateng, isara niyo muna ang salon dahil oras na ng tanghalian. Mamaya na ulit tayo tumanggap ng mga customer, ha? Dali, kumain na tayo. Ate, ang swerte natin kay Mami Lolit, no? Bukod sa mabait na, maunawain pa sa mga tauhan niya. Sinabi mo pa, kaya nga hindi ko maiwanan ng trabahong to kahit maraming bakante sa sentro. Kontento na ako sa mabait na amo. Bukod sa mabait, on time pa magpasweldo at pwedeng bumali. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi ipinasok mo ako rito, ate. Kung tutuusin, kayang-kaya naman gawin ni Mamita na maglinis nitong salon. Kaya lang sa kagustuhan niyang bigyan ako ng trabaho, kinuha niya pa rin ako. Walang anuman yon, Cheska. Ang mahalaga, nagtutulungan tayong dalawa para maitaguyod ang isa't isa, tsaka para makatulong na rin kay Lolo Kaloy. Alam mo na, tumatanda na yung tao at tayo lang naman ang inaasahan niya makakatulong sa kanya. Matapos ang pananghalian, binuksan ng muli ni Mami Lolit ang salon at tumanggap na sila ng mga customer. Halos 1 oras pa lamang ang nakakalipas nang pumasok doon ang binatang si Chito at sinabi na magpapagupit ng buhok. Magandang araw sa inyo. Hi Minerva. Hello Cheska. Kumusta? Che, ewan ko sa'yo. Kanina maganda na sana ang araw ko, pero biglang nasira pagdating mo. Pasensya ka na kay Cheska ha. Baka pagod lang, wag mo na lang siyang pansinin. Teka, bakit alam mo na yung mga pangalan namin? Di ba bago ka pa lang dito? Mukhang mainit nga ang ulo sa akin ng kapatid mo, pero okay lang. At tungkol pala dun sa tanong mo kung bakit alam ko na yung mga pangalan ninyo, syempre, sino ba naman ang hindi makakakilala sa magagandang dilag dito sa baryo natin? Grabe ka naman sa magaganda. Sakto lang, no? Oo nga pala, di ba sabi mo magpapagupit ka? Anong style ang gusto mo? Bahala ka na, Minerva. Sa totoo lang, ikaw lang naman talagang pakay ko rito Pwede bang ikaw na lang ang gumupit sa akin palagi? Palagi? Teka, anong ibig mong sabihin? Dadalasan mo ng pagpapaservice dito sa salon namin? Para sa'yo, oo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi. Hindi naman sa ganon. Ang totoo nga masaya ako kasi madadagdagan na naman ang mga suki namin. Kaya lang minsan kapag maraming customer, pipila ka rin kagaya nila. Okay lang ba yon? Yun lang ba? Walang problema. Kahit ilang oras pa ako maghintay, okay lang. Basta gusto ko, ikaw lang ang gugupit sa akin. Sobra ka naman sa ilang oras. Siyempre, hindi naman ganun katagal yon. Halika na, maupo ka na rito sa harap ng salamin para masimulan ko ng paggupit sa'yo. Nakangiting umupo ang lalaki sa salon chair bago matamang nakatitig sa refleksyon ni Minerva sa salamin. Bahagyan nakadama ng pagkailangan dalaga, ngunit hindi niya yon ipinahalata. Sa halip ay nagpatuloy na siya sa kanyang ginagawa. Habang nasa kabilang panig ng silid si Cheska, hindi niya maiwasang mainis at mapabulong sa kanyang sarili. Bakit kaya ang bait-bait ni ate sa lintik na lalaking yan? Sobrang nakakainis naman ang pag-uugali. Mukha pang manyakis. Che, bahala nga kayong dalawa dyan. Matapos gupitan, hiningi pa ni Chito ang cellphone number ni Minerva. Noong una, nag-aalangan ng dalaga, ngunit nanngitian siya ng binata at iniabot sa kanya ang cellphone nito. Wala na siyang nagawa kundi ilagay doon ang kanyang number. Napansin naman yun ni Cheska at muli ay nakasimangot na napabulong ang dalaga. Nako ate ha, huwag mong sabihing papatusin mo yung mokong na yan. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Salamat Minerva. Ang galing mong gumupit.
bagay na bagay sa akin yung style na ginawa mo. Sa susunod ulit, ha? Nako, walang anuman yon. At oo, tama ka. Bagay nga sa yung gupit mo. Ingat ka pag-uwi, ha? Nang makalabas na ang lalaki, agad na nilapitan ni Cheska ang kanyang ate at bahagyang kinurot yun sa tagiliran saka naiirita na nagsalita. Ay, kabayong buntis. Ano ba naman yan, Cheska? Ginulat mo naman ako Bakit ba? Hoy, ate, anong kaeklatan yon, ha? Bakit may pagkuha pa ng cellphone number? Alalahanin mo, baguhan pa lang sa lugar natin ng taong yan. Malay pa natin kung... basta, bago pa lang siya rito, ganon. Alam mo, ikaw, sis, ang dumi ng utak mo. Ano naman kung kinuha ni Chito yung number ko? Isa pa, mula ngayon, regular customer na natin siya. Kaya pag may promo tayo dito sa salon, makakatulong ang pag-contact namin para ipaalam sa kanya yon. Okay, sabi mo pero sana lang harmless nga yung lalaking yan. Dahil sa tabas pa lang na mukha niya, wala na talaga akong tiwala sa kanya. Ewan ko sa'yo, maglinis ka na nga lang ng salon. Ang dami ng kalat sa sahig Kapag nakita ni Mami Lolit yan, baka pareho pa tayo mapagalitan. Natatawang tumalima na lamang si Cheska para gawin ang kanyang trabaho. Muli naman bumalik si Minerva sa counter nang may dumating na panibagong customer. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Cheska na tila naging masayahin ang kanyang ate at madalas ay palagi yung nakatutok sa cellphone. Kaya naman isang gabi, hindi niya na napigilang tanungin yun habang sila ay magkasama sa iisang kwarto. Aba, mukhang napapansin ko nitong mga nakaraang araw, palaging masaya ang ate ko Sino ba kasi yung madalas mong ka-text? Ha? Wala. Mga kaibigan ko lang at dating kaklase. Alam mo na, kumustahan, ganon. Oh, talaga? Bakit parang iba yata yung ngiti mo? Kumikisla pa yung mga mata mo sa tuwing mapapatingin ka dyan sa cellphone mo Wala nga lang yon, ano ka ba? Tsaka ano bang pakialam mo? Hindi naman kita pinakikialaman sa ginagawa mo Alam mo, matulog na nga lang tayo at may pasok pa tayo bukas. Uy, defensive. Di matulog. Siya na nga tong panayang puyat dahil sa kaka-cellphone. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo, ate. Ano yon? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, tama ka. Matulog na nga lang tayo kasi maaga pa tayong gigising bukas. Kinabukasan, sabay na pumasok ang dalawa matapos kumain ng almusal. Magalang na nagpaalam sila kay Lolo Kaloy at muling naiwang mag-isa sa bahay ang matanda. Samantala, malayo pa lamang natanaw na ni Cheska ang lalaking si Chito na tila may hinihintay sa labas ng pinagtatrabahuhan nilang salon. Kaya naman, inis na tinanong niya si Minerva. Teka ate, parang si Chito yun Anong ginagawa niya dyan sa labas ng pwesto natin? Huwag niyong sabihin, magpapagupit na naman siya halos 2 linggo pa lang wala nang huli mo siyang ginupitan. Si Chito nga yan, Cheska. Hindi ko rin alam kung bakit nandyan siya. Baka may importante lang nasasabihin. Hello, ladies! Hi, Minerva! Hello din sa'yo, Chito. Anong ginagawa mo dito? Ang ibig kong sabihin, bakit ang aga mo yata? Mauna na akong pumasok sa loob, ate. Ayaw ko masira at maksaya yung araw ko sa walang kwentang kwentuhan. Sige, Cheska. Susunod na lang ako. Pakisabi kay Mami Lolit, kakausapin ko lang sandali si Chito, ha? Hindi na tinapunan pa ng tingin ni Cheska ang binata. Sa halip, nagmamadali na yung pumasok sa loob ng salon. Natatawa at napapailing na lamang si Chito bago muling bumaling kay Minerva. Eto nga pala, Minerva. Dinalang kita ng pagkain. Para sana sa inyong dalawa yan ni Cheska. Kaya lang, mukhang bad trip na naman sa akin yung kapatid mo. Kaya, yan, sa'yo na lang. Wow, carbonara. Paborito ko to Nag-abala ka pa talaga Ikaw ba nagluto nito? Ang totoo, hindi Binili ko lang yan dun sa nagtitinda ng mga almusal malapit sa amin. Pero sigurado ako na masarap yan. Ano ka ba? Ayos lang. Maraming salamat Kahit tapos na kami mag-almusal sa bahay, kakainin ko pa rin to mamayang snack time kasi galing sa'yo. Paano? Tutuloy na ako
Hinatid ko lang talaga yan bago magpunta sa palengke. Marami kaming trabaho dun ngayon eh. Salamat ulit, Chito, ha. Ingat ka. Text-text na lang tayo. Matapos yun ay umalis na ang binata at pumasok na rin sa loob si Minerva. Bit-bit ang pagkain na ibinigay sa kanya. Pakanta-kanta pa siya nang ilagay ang mga gamit sa divider habang abala na noon sa kanyang trabaho si Cheska, kaya hindi niya na pinansin pa ang kakaibang saya ng kanyang ate. Mula noon, madalas nang magpunta doon ang lalaki. Kung hindi sa umaga ay sa tuwing oras ng uwian nila sa hapon yun naroon para lamang makita at makipagkwentuhan kay Minerva. Makalipas ang ilan pang mga araw, nagulat na lamang si Cheska nang magtapat ang kanyang ate na nobyo na nito si Chito. Ano? Seryoso ka ba dyan, ate? Pero bakit? Ang ibig kong sabihin, paano nangyari yon? Tsaka, ang bilis naman yata. Anong paano nangyari? Di simple lang. Nandigaw siya sa akin sa text. Tsaka, di ba, madalas mo na rin siyang nakikita sa labas ng salon. Nagkakausap kami hanggang sa nagkapalagayan na kami ng loob, ganon. So, siya yung palagi mong pinagpupuyatan sa text? Kaya madalas kang nakangisi nun habang hawak ang cellphone mo? Grabe ka naman, ate. Hindi mo man lang pinatagal kahit 2 o 3 buwan yung panliligaw niya sa'yo bago mo siya sinagot. Tsaka, ano ulit yung sinabi mo? Sa text ka lang niya niligawan tapos umuo ka naman kaagad? Pwede ba, Cheska? Hindi ko kailangan ng pangaral at opinion mo, okay? Nagmamahalan kami ni Chito at alam kong totoo siya sa akin. Teka nga, naiinggit ka ba kasi sa akin napunta si Chito? Umamin kang babae ka? May gusto ka rin sa kanya, no? Okay ka lang, ate? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ako, magkakagusto sa lalaking yon? Abot langit nga ang inis ko sa kanya eh. Isa pa, hindi ang mga tipo ni Chito ang nagugustuhan ko, no? Hindi ako cheap. Kung ganon, di wag mo kaming pakialaman. Palibhasa, walang nagkakagusto sa'yo kasi masyado kang pihikan sa lalaki. Akala mo naman kagandahan. Ate, saan ba nanggagaling yung mga sinasabi mo? Nag-aalala lang naman ako sa'yo kasi ate kita, diba? Wala akong gusto sa kanya. Pues, gusto kong malaman mo na hindi ka tunog nag-aalala dahil nakikialam ka sa relasyon namin dalawa. Alam mo, mabuti pa, wag na lang tayo mag-usap kung puro tungkol kay Chito lang ang pag-uusapan natin. Wala nang nagawa pa si Cheska kung hindi ang bumuntong hininga at tumalikod na sa kanyang ate Minerva. At dahil magkasama sila, rinig pa rin niya ang pagpindot noon ng cellphone at batid niya na si Chito na naman ang katext ng kanyang ate. Binaliwala niya na lamang yon at pinilit na makatulog. Matapos ang tagpong yon, hindi na siya kinausap pa ni Minerva at hindi na rin yon nakikisabay sa pagpasok sa trabaho. Madalas, nauuna yung umalis para magtungo sa salon at naaabutan na lamang niya nakausap ang nobyo noon sa labas. Hindi ka pa ba papasok, ate? Pauna na ako sa loob, ha? Malapit na kasing oras ng trabaho natin. Pwede ba, Cheska? Hanggang dito ba naman pakikialaman mo pa rin ako? Pumasok ka na kung gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Cheska, pagpasensyahan mo na... Manahimik ka nga, Chito. Hayaan mo siya. Bakit ba masyado kang concerned sa babaeng yan? Wala namang ginawa yan kundi ang makialam sa kilos at galaw ko. Huwag kang makisawsaw dito, Chito. Problema namin magkapatid to kaya dapat hindi ka nakikisali. Sige, papasok na ako sa loob. Masama ang loob na iniwan ni Cheska ang dalawa. Napatuloy pa rin sa paglalambingan kahit halos magsisimula na ang oras ng trabaho ni Minerva. Nagpatuloy sa ganoong pagtuturingan ang magkapatid hanggang isang araw, papauwi na sana noon si Cheska nang madaanan niya sa labas ng salon ang kanyang ate at si Chito habang masayang nag-uusap at halos sumabog ang dibdib niya sa galit nang marinig ang sinabi ni Minerva sa nobyo nito. Teka mahal, matanong ko lang, bakit ba galit na galit sa akin yung kapatid mong si Cheska? Wala naman ako natatandaan na ginawang mali sa kanya. Ay nako mahal, huwag mo nalang pansinin ang bruhang yon. Baka kasi may gusto rin siya sa'yo at hindi niya matanggap na napunta ka sa akin kaya ganon.
Inis na inis ang gaga. Ah, sa totoo lang naman hamak na mas maganda si Cheska kumpara sa'yo na maputi lang. At kung hindi kita naging girlfriend, tsak yung kapatid mo niligawan ko. Ano yon, mahal? May sinasabi ka ba? Ay, wala mahal. Ang sabi ko, baka nga totoong may gusto siya sa akin, kaya palagi na lamang galit. Anong sabi nyo? Tama ba yung narinig ko, ha? Hi. Cheska, kanina ka pa ba dyan? Oo, kaninang-kanina pa. At narinig ko lahat ng mga sinabi nyo tungkol sa akin. Ano yon, ate? May gusto ko sa lalaking to, kaya naiinis ako sa kanya? Hindi ba sinabi ko na sa iyo noon pa kung anong dahilan kaya ako galit na galit sa kanya? Pero kung sakaling nakakalimutan mo na, pues, sasabihin ko na lang ulit para marinig niya. Galit ako sa iyo, Chito, dahil kulang na lang kainin mo ako ng buo sa tuwing dadaan kami ng ate ko sa tapat ng bahay mo. Pakiramdam ko, hinuhubaran mo ako. Oh, ngayon, alam mo na? Ambisyosa ka rin talaga, Cheska, no? Alam mo, sa tinagal-tagal natin magkapatid, ngayon ko lang nalaman na ilusyonada ka pa lang talaga. Ang mabuti pa, mauna kang umuwi mamaya dahil ayaw na kita makasabay pa. Ang tindi mo rin, ate, parang hindi na kita kilala. Na-impluwensyahan ka na yata ng lintik na lalaking yan. Eh di sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka na sa buhay mo. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Chito, ngunit sa halip na mahiya ay napangiti pa ang lalaki at napakagat ng kanyang labi. Galit na umalis na lamang si Cheska at mabibigat ang mga paa na naglakad palayo. Ilang sandali pa, hindi niya maiwasang inis na mapabulong sa sarili. Bakit kaya nagkakaganon si ate? Hindi naman siya dating ganyan na. Naging makasarili siya at parang hindi na kapatid ang turing niya sa akin. Dahil ba sa lalaking yon? Ewan ko sa iyo, Ate Minerva. Pakiramdam ko, unti-unti ka nang sinisira ni Chito. Nang makauwi si Cheska, nalaman niyang walang tao sa bahay. At dahil may kanya-kanya naman silang hawak na susi, kaya nabuksan niya ang pintuan. Nakita niyang wala doon ang tsinelas ng kanilang lolo, kaya batid niya na may pinuntahan na naman yun. Saglit siyang nagtungo sa kwarto para ilagay ang bag at pagkatapos ay nagpunta na sa kusina para magluto ng kanilang hapunan. Kahit may tampuhan sila ng kanyang ate ay hindi pa rin niya yun matitiis, kaya ginampanan pa rin ng dalaga ang tungkulin bilang nakababatang kapatid. Makalipas ang halos 1 oras, dumating na rin si Minerva at galit na kinumpronta ang kanyang bunsong kapatid. Nandyan ka na pala, ate. Tamang-tama, malapit na maluto tong ulam. Wala akong pakialam sa ulam na yan. Alam mo ikaw, pa-cute ka rin kay Chito no? Kunwari nagagalit-galitan ka para suyuin ka ng tao. Pues, gusto kong sabihin sa iyo, Cheska, hindi mangyayari ang nasa imahinasyon mo. Manigas ka. Heto na naman tayo, ate. Huwag naman dumi ang isip mo dahil kahit kailan, hindi ko magugustuhan yung boyfriend mo. Sayong-sayo na siya. Ah, talaga ba? Wala akong tiwala sa iyo, Cheska. Binabalaan kita. Mula ngayon, wag ka na makikipag-usap o lalapit kay Chito. O baka mas mabuti kung wag ka na lang din pumasok sa salon para hindi ka na niya makita. Grabe ka talaga, ate. Para kang sinasapian ng demonyo. Ano bang pinakain sa'yo ng Chito na yan at biglang naging masama na rin ang ugali mo? Huwag mo madamay-damay ang boyfriend ko sa usapan natin. Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo para wala na tayong pag-usapan pa. Yun bang gusto mo, ate? Eh di sige. Para mapatunayan sa'yo na diring-diri ako sa lalaking yon at ayaw ko na siya makita kahit kailan. Sige, bukas na bukas din, magpapaalam na ako kay Mami Lolit na hindi na ako papasok sa salon. Nang sa ganun ay maging masaya na kayo ng tukmol mong nobyo. Bastos ka talaga. Bakit mo ginawa yun, ate? Ibang-iba ka na talaga. Sobrang sama mo na. Mangyak-ngiyak na napahawak na lamang sa kanyang pisngi si Cheska bago patakbong nagtungo sa kanilang silid. Labis na sama ng loob ang nararamdaman niya sa kanyang kapatid nung mga sandaling yun. Mula pagkabata ay noon lamang siya napagbuhatan ng kamay nito, kaya naman idinaan na lamang niya sa pag-iyak ang bigat na nararamdaman.
Magkatabi pa rin silang natulog noon, subalit bigla ay tila nagkaroon ng malaking espasyo sa kanilang pagitan. Bagay na imposibleng mangyari nung hindi pa nagkakaroon ng nobyo ang kanyang ate Minerva. Kinabukasan, bago pa magsimula ang oras ng trabaho ng kanyang ate, ay tinupad niya na ang sinabi na magpapaalam na siya sa kanilang amo na hindi na papasok. Nalungkot naman ang ginang nang malaman ang tungkol doon. Ganoon ba, Cheska? Teka, bakit biglaan naman yata? Parang kahapon lang, masaya ka pa dito habang nagwawalis ng mga ginupit na buhok, di ba? Ano po kasi, Mami? Kailangan na po ni Lolo Kaloy ng makakasama lagi sa bahay. Alam niyo na, medyo tumatanda na siya kaya nag-aalala na rin kami sa kanya. Kung sa bagay, tsaka kung hindi na rin talaga kita mapipigilan, ay di sige, naiintindihan ko naman. Basta kapag gusto mo na ulit bumalik, anytime bukas ang pinto ng salon para sa'yo, ha? Sige po, Mami Lolit. Alis na po ako bago pa magsidatingan ng mga customer ninyo. Ay teka, bakit nga pala hindi mo kasabay ang ate mo? Papasok ba siya ngayon? Nasa bahay po siya pag-alis ko eh. Sinadya ko po talagang agahan ng pagpunta rito kasi dadaan pa ako sa palengke. Pero sigurado po akong papasok siya. Baka nga po, papunta na siya ngayon eh. Ay, perfect! Mabuti naman kung ganon. Akala ko pati ang ate mo ay magbo-boycott na rin sa akin. O siya, sige na, Cheska, at marami pa akong gagawin. Mag-iingat ka, ha? At alam mo na kung saan ako hahanapin kung sakaling magbago ang isip mo. Opo, Mami Lolit. Maraming salamat po. Mag-iingat din po kayo dito. Yun ang dahilan na sinabi niya sa kanyang amo. Kahit papaano ay ayaw niyang ipaalam ang totoong dahilan kung bakit siya magbibitaw sa trabaho, dahil ayaw niyang iwanan ng kahihiyan sa kanilang mga katrabaho ang kanyang kapatid. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagmamadali na siyang umalis dahil ayaw niya na maabutan pa siya doon ng kanyang ate Minerva. At dahil hindi naman totoong magpupunta siya sa palengke, ay dumaan na muna siya sa isang malapit na tindahan, saka saglit na umistambay. Nais niyang siguruhin na nakaalis na sa bahay ang kapatid bago siya umuwi roon. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang minuto ay halos sabay na dumating sa labas ng salon sina Minerva at Chito. Masaya nilang binati ang isa't isa, ngunit laking gulat ng dalaga sa sumunod na sinabi ng kanyang kasintahan. Minerva, mahal, di ba magdadalawang buwan naman na tayong mag-boyfriend? Oo naman, mahal. Bakit? May problema ba? Wala naman, kaya lang kasi sa halos 2 buwan minsan, hindi mo pa ako pinagbigyan makakiss sa'yo kahit isang beses lang. Baka naman pwede na ngayon. Alam mo ikaw, ang aga-aga nag-iinit ka. Naligo ka ba? Baka init lang ng katawan yan, mahal. Eto naman, wag mo nang guluhin yung usapan. Ano, pwede ba? Isang kiss lang sa labi. Ano kasi, mahal eh. Gusto ko sana gawin yan sa mismong araw ng kasal natin. Di ba, gano'n naman talaga dapat? Ay, ano ba naman to? Minerva, anong taon na ngayon? Huwag mo sabihing nabubuhay ka pa rin sa kapanahunan ng mga lolo't lola mo. Pambihira naman, oh. Hindi naman sa ganun, mahal. Ang sakin lang, gusto ko malinis at birhen akong iharap mo sa altar. Alam ko na. Siguro nahihiya ka lang, no? Kasi nandito tayo sa labas. Di sige, mamayang hapon pag nakauwi na yung mga kasama mo sa salon, diyan tayo pumuesto sa loob. Saglit lang naman yun eh. Wala pang 1 oras yun. Teka, mahal, anong ibig mo sabihin na saglit lang at wala pang 1 oras? Sus naman, mahal. May utak ka naman siguro, di ba? Alam mo na yung ibig kong sabihin. Yung ginagawa na mag-asawa. Di ba, mag-boyfriend naman na tayo. Ibig sabihin, para mag-asawa na rin tayo ngayon. Kaya pwede na nating gawin yun. Kung totoong mahal mo ako, dapat ibigay mo sa akin yung gusto ko. Sorry talaga, Chito. Pero pinangako ko sa sarili ko na may mangyayari lang sa amin ang magiging nobyo ko kapag kasal na kami at kapag mag-asawa na talaga, pero hindi pa ngayon. Kung totoong mahal mo rin ako, dapat igalang mo yung dignidad at pagkababae ko.
Ay, sige na nga. Sorry na, mahal ah. Hindi na mauulit. Hihintayin ko na lang na maikasal tayo para gumawa ng maraming baby. Tsaka tama ka. Dapat nga, ginagawa lang yun ng tunay na mag-asawa. Maraming salamat sa pangunawa, mahal ha. Kaya love na love kita eh. Sobrang bait mo talaga. I love you. O sige na, mahal. Aalis na ako. Kailangan ko na magpunta sa palengke at tsak, hinihintay na ako ng amo ko. Aalis ka na? Wala man lang ba akong I love you too? Ano ba naman kasi yan? Paulit-ulit na lang tayo sa kaka-I love you. Sige na at baka mapagalitan pa ako nito. Nagtataka man sa biglaang ikinilos ng nobyo, hindi na lamang yon pinansin ni Minerva. Ayos na sa kanya na magkita at magkausap sila noon 1 o 2 beses sa loob ng isang araw. Samantala, mula nang tumigil sa trabaho ay nanatili na lamang sa bahay si Cheska kasama ang kanyang lolo Kaloy. Isang araw nga ay hindi siya nakaligtas ng tanungin na matanda habang magkasabay silang nagkakape sa lamesa. Ay, tsaka pala, Cheska. Bakit parang hindi ka na yata sumasama sa ate mo dun sa salon? Meron ba kayong problema? Wala po, Lolo. Bakit niyo naman po naisip yan? Nagpaalam lang po ako na magpapahinga muna ng 1 linggo. Ay, wala naman. Naitanong ko lang dahil hindi ko na kayo nakikitang sabay na umaalis ng bahay. Pero kung gusto mo lang muna magpahinga, tama rin naman yung desisyon mo. Tandaan niyo palagi, ang pinakamahalagang yaman ng tao sa mundo ay ang kalusugan at hindi ang pera o anumang material na bagay. Tama po kayo dyan, Lo. Kaya nga po nagpasya muna ako magpahinga pero si ate, tuloy-tuloy pa rin po sa trabaho niya. Hindi kasi pwedeng sabay kami mag-leave kasi magkukulang ng tao sa salon. Napakaswerte ko talaga sa inyo magkapatid. Oo, masipag na, mababait pa. Oo nga pala. Aalis ulit ako ngayon at may ipapagawa sa akin yung kakilala ko sa sentro. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Hindi ka po ba napapagod, Lolo? Halos araw-araw po yata kayong umalis, ha? Cheska, apo, hayaan mo na ako. Masaya ako sa ginagawa ko at balang araw mauunawaan niyo rin kung bakit. Ngumiti na lamang ang dalaga saka saglit na yumapos sa matanda. Matapos nila magkape, umalis na yon. Dala ang maliit na bag na naglalaman ng kung ano-anong abubot na ginagamit sa pagriritwal. Maya-maya, dumating ang kaibigan nilang si Utoy at tila natunugan na hindi na umaalis ng bahay si Cheska. Magandang umaga, Ate Cheska. Totoo pala yung narinig kong chismis. Palagi ka na lang nandito sa bahay. Kumusta? Si Ate Minerva, kumusta? Ikaw pala, Utoy. Halika, pasok ka. Gusto mo ba magkape? Nako, yung mga tao talaga dito sa lugar natin, kahit napakaliit na bagay, ginagawa pang chismis. Oo, totoong hindi na ako pumapasok. Kailangan ko kasing samahan palagi dito si Lolo eh. Alam mo naman, tumatanda na yung tao. Kape? Tinatanong pa ba yan? Oo naman, Ate Cheska, tsaka pakisamahan na rin ng konting bilis ha. Pero alam mo, tama ka rin sa desisyon na wag na lang magtrabaho at samahan na lang si Lolo Kaloy dito. Kunwari ka pa, alam ko namang hindi ka tatanggi sa kape. Ikaw pa. Ay, oo nga pala, ako naman na may chismis sa'yo, pero mangako ka na, atin-atin lang to, at wala kang ibang pagsasabihan, ha? Oo naman, ate. Anong palagay mo sa akin, reporter? Hindi naman ako ganun, no? Pero teka, tungkol saan ba yan, ha? Saglit lang, ipagtitimpla muna kita ng kape, tapos pagbalik ko, saka ako sasabihin sa'yo. Hintayin mo ako dyan, ha? Sandaling umalis ang dalaga at nagtungo sa kusina para ipagtimpla ng kape ang binata. Nang bumalik ay dala niya na ang 1 tasa ng kape na umuusok pa at iniabot yon kay Utoy. Saka maayos na pumwesto ng upo sa harapan ng binata bago tuluyang nagsalita. Ikinuwento niya ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng kanyang ate Minerva kay Chito. At gaya ng inaasahan ay gulat at halos hindi rin makapaniwala si Utoy. Talaga ba? Bakit naman dun pa? Ang ibig kong sabihin, marami namang gwapo at matitinong lalaki dito sa lugar natin. Bakit dun pa sa mayabang na yun? Si Ate Minerva naman, akala mo mauubusan ng lalaki? Hay nako, naisip ko na rin yan nung una pa lang na nalaman kong sila na.
Kaya lang, wala eh. Nagulat pa sa akin si ate at sinabing wag ko na lang daw silang pakialaman. Eh di okay, wag silang pakialaman kung yun ang gusto niya. Tsaka, malay ba naman natin kung totoong mahal nga nilang isa't isa, di ba? Uy, ewan ko sa kanila, pero sana nga matino yung lalaking yun. Sa halos araw-araw na pagkikita namin nun sa igiban wala pa ako natatandaan na nakipag-usap yun na maayos sa amin. Good luck na lang talaga kay Ate Minerva. Nagkatawanan na lamang ang dalawa at makalipas pa ang ilan minutong pagkukwentuhan, nagpaalam na si Utoy para umuwi. Mabilis na lumipas ang isang buwan, nagpatuloy ang kanilang simple at payak na pamumuhay. Isang araw, habang abala si Cheska sa pagwawalis sa loob ng bahay, dumating ang kanilang lolo Kaloy mula sa labas. May dala yung mga halamang ugat na hindi niya mawari kung saan nagmula. Napatingin siya sa mga yun bago nagtanong sa matanda. Nandyan na po pala kayo, Lo. Ano po yung mga yan? Tsaka, para saan po yan? Matagal na tayo magkasama rito sa bahay at palagi mo na rin lang akong nakikita nagdadala nito, pero bakit ngayon ka lang nagkaroon ng interes na tanungin kung ano ang mga ito? Si Lolo naman siyempre napapadalas na kasi yung pag-uwi mo ng mga yan. Akala ko nga mga gulay yan dati hindi naman pala. Huwag ka na magtaka kung palagi mo ako nakikita nagdadala nito. Isinasama ko mga ito sa sangkap na ginagawa ko para sa ritual ng pambabarang. Kalaunan ay masasanay ka rin. Kaya po pala, masyado po yatang matrabaho yung ritual na ginagawa niyo, Lolo. Ang daming kailangang ilahok. Ganun na nga po. Siya nga pala, maalala ko lang. Ang sabi mo nun 1 linggo ka lang na magpapahinga sa trabaho. Hindi naman sa pinipilit kitang maghanap buhay. Napansin ko lang kasi na hindi ka na yata sumasama sa ate mo. Tuloy-tuloy na ba yan? Ang totoo niyan, Lo, hindi po totoong 1 linggo lang ang paalam ko sa amo namin. 3 buwan po yung sinabi ko para mabantayan at masamahan ko kayo rito. Palagi na lang po kasi kayo nag-iisa Ay nako, kayo talaga oo. Hindi pa naman baldado ang lolo ninyo at kaya ko pa naman ang sarili ko. Pero mainam na rin yung pinili mong desisyon na manatili ng medyo matagal-tagal dito sa bahay para hindi mabugbog yung katawan mo sa kakatrabaho. Yung ate mo nga sabi ko magpahinga rin muna kaya lang ayaw niya talaga. Lo, iba pa rin kapag may kasama ka palagi dito sa bahay Lalo na nga't umiidad ka na. Kaya wag na po kayong kumontra ha. Anong umiidad yung pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo ba alam? Kaya ko pang makalimang babae. Kalabaw lang ang tumatanda po. Si Lolo talaga, gusto na yata ulit bumalik sa pagkabinata. Hindi naman sa ganoon. Tandaan nyo lang palagi ng ate mo na ako ang dapat na nagpuprotekta sa inyo, lalo pat mga babae kayo. Sino man magtangkang gawang kayo na masama, hindi kayong palalampasin. Isang salita ko lang, maaari ko silang balikan at gantihan sa pinakamasaklap na pamamaraan. Wala naman po sigurong gagawa sa amin nun, Lo. Mababait kaya ang mga tao dito sa lugar natin. Huwag kang basta-basta magpapalinlang sa nakikita mong maamong mukha ng tao, apo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Maraming salamat po sa palaging pagpapaalala at pabibigay ng payo, Lolo. Napakaswerte namin ni ate dahil kayo ang naging lolo namin. Niyakap siya ng matanda at gumanti naman siya ng mahigpit na yakap doon. Sa ganoon kasimpleng paraan, nagagawa nilang ipakita ang pagmamahal para sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, nabanggit ni Lolo Kaloy na aalis yun at mawawala ng 3 araw para magtungo sa malayong bahagi ng Surigao. Doon ay kanilang isasagawa ang taunang pamamanata kung saan nakatira ang pinakamataas na tao sa lipi ng mga mambabarang. Oo nga po pala, Lo. Buti po pinaalala nyo. Taon-taon nyo nga po palang ginagawa yan tuwing buwan ng Oktubre o yung sinasabi nyo dati na buwan ng masasamang elemento. Tama ka po. At bukas na ang alis ko. Kaya sa loob ng 3 araw na wala ako, kayo lamang ng ate Minerva mo may iiwan dito sa bahay, ha? Pakatandaan ninyo,
wag na wag kayo magpapapasok ng ibang tao maliban kay Utoy. Naiintindihan mo ba yon? Nasabi ko na rin sa ate mo ang tungkol dito kaninang umaga bago siya umalis patungo sa trabaho. Oo naman po, Lo. At kahit hindi mo sabihin, ganun naman talagang gagawin namin. Basta, Lo, mag-iingat ka po doon, ha? Magdala kayo ng maraming tubig sa biyahe. Kinabukasan, natuloy nga sa pag-alis si Lolo Kaloy. Kaya naman halos mabaliw sa pagkabagot si Cheska dahil wala man lang siyang makausap sa bahay. Ayaw naman niyang manood ng TV sapagkat nagsasawa na siya sa paulit-ulit na palabas doon. Ngunit kinahapunan, pag-uwi ng kanyang ate Minerva ay laking gulat niya nang makitang kasama noon ang nobyong si Chito. Ha? Ate? Anong ginagawa ng lalaking yan dito sa bahay? Bakit kasama mo siya? Pwede ba, Cheska, huwag kang ang OA? Bakit, bawal na ba ako magsama ng bisita rito? Bahay ko rin naman to, di ba? Hindi ba't nag-usap na kayo ni Lolo kahapon bago ka pumasok sa trabaho? Siguro naman nabanggit niya rin sa'yo na bawal tayo magpatuloy ng ibang tao dito, maliban kay Utoy. Hoy, Cheska, ipapaalala ko lang sa'yo, hindi basta kung sinong tao lang si Chito, boyfriend ko siya. Isa pa, ako naghahanap buhay dito sa bahay, kaya siguro naman may karapatan ako magsama ng kahit sinong gusto ko at wala kang karapatang manduhan ako. Alis na lang siguro ako, Minerva. Mukhang hindi pa rin ako welcome dito eh. Mabuti naman at alam mo. Hindi ka alis, Chito. Pwede ba itiko mo nga yung bibig mo, Cheska? Kung ayaw mong sungalngalin kita ng medyas ko. Di ba sabi ko sa'yo na huwag mo kaming pakikialaman ng boyfriend ko, gaya ng hindi ko pakikialam sa buhay mo? Paano kapag nalaman to ni Lolo? Sige nga, anong idadahilan mo sa kanya? Malalaman lang niya to kung magsusumbong ka at pairalin mo yung makatimong dila. Kaya kung ako sa'yo, isara mo yung bunganga mo. Tsaka, oo nga pala, bago ko makalimutan, doon ka na muna matulog sa kwarto ni Lolo. Kami muna ni Chito ang gagamit ng kwarto natin dahil dito siya matutulog ngayong gabi. Ano? Hindi pwede. Sumusobra ka naman yata, ate. Lahat na lang nasasabihin mo, puro pabor sa'yo. Oops, baka nakakalimutan mo. Ako ang tunay na may-ari ng kwartong yon. Nakikishare ka lang sa akin dahil wala ka pang sariling kwarto. Kaya ngayon, alam mo na kung anong gagawin, ha? Hay, edi sa'yo na yung kwarto mo. May magagawa pa ba ako? Mukhang plinano nyo na talaga to. Diyan na nga kayo't nang malinisan na muna yung kwarto ni Lolo. Buisit naman, oh. Inis na tinungo na lamang ni Cheska ang silid ng kanilang lolo para linisin habang naiwan naman sa sala sina Minerva at Chito. Dinig pa niya ang malakas at tila ng iinsultong halakhak ng kanyang ate, kahit nasa loob na siya ng kwarto. Napasabunot na lamang siya sa sariling buhok at pabagsak na umupo sa papag. Nang dalawa na lamang ang naiwan sa sala, saka pa lamang muling nagsalita ang binata. Nakakahiya naman. Nag-away patuloy kayo ng kapatid mo dahil sa atin. Huwag mo na lang siyang pansinin, mahal. Isa lang siyang malaking asungot, pero huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanya, okay? Ang mahalaga ngayon, makakasama kita ng mas matagal. Doon nga natulog si Chito ng gabing yun. Magkasama sila ni Minerva sa silid nito at si Cheska naman ay mag-isa sa kwarto ni Lolo Kaloy. Hindi siya mapakali at hindi rin makatulog sa pag-aalala na baka may masamang gawin ang lalaki sa kanyang ate. Halos nagawa niya na ang lahat ng posisyon sa pagtulog, subalit hindi pa rin siya dalawin ng antok dahil sa pangamba na mayroong ibang tao sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya pa, hindi niya maiwasang mapabulong sa kanyang sarili. Hindi ko na lang ilalak tong pinto para kung sakaling may gawin kay ate yung lalaking yon at kailangan niyang tulong ko, madali siya makakapasok dito. Ilang oras pa siyang nakiramdam kung may kakaibang mangyayari, ngunit nang matiyak na maayos naman ang lahat at tahimik na ang buong paligid ay nagpasya na rin siyang matulog dahil nakadama na rin siya ng labis na pagkaantok. Samantala, habang mahimbing na natutulog si Minerva sa kabilang silid, naramdaman niyang tila hindi siya makahinga. Nang idilat niya ang mga mata ay nakita niya sa liwanag ng ilaw ang muka ng kanyang nobyo na si Chito.
Nanlilisik ang mga mata noon habang nasa ibabaw niya at madiin na nakatakip sa ilong at bibig niya ang panyo na may kakaibang amoy. Huwag ka nang gumalaw dahil wala ka nang magagawa ngayon, Minerva. Isa kang malaking balakid sa plano ko para sa kapatid mo, kaya ikaw ang uunahin ko. Nagtangkapang magpumiglas noon ang dalaga, ngunit agad na nanghina ang buo niyang katawan, matapos malanghap ang hindi maipaliwanag na amoy ng panyo na nakatakip sa kanyang ilong. Dahil doon, hindi niya na nagawa pang lumaban kasunod ng pandidilim ng kanyang paningin hanggang sa tuluyan ng mawalan ng malay. Akala ko hindi ka tatablan nitong kemikal na ginamit ko eh. Pinahirapan mo ako dun ah. Ayos. Ngayon, Minerva, pagsasawaan muna kita, tapos isusund ko yung pampinali. Isa-isang inalis ng lalaki ang kanyang kasuotan at sinimulang gawin ang pananamantala sa walang malay na si Minerva, habang nakahigayon sa kanilang papag. Matapos ang ginawang panghahalay sa babae, ay iniwan niya na lamang yon na walang anumang saplot sa katawan, at kasunod na tinungo ang kabilang silid kung saan natutulog ang nakababata noong kapatid. Samantala, nagising na lamang si Cheska nang maramdaman na tila may kamay na nakatakip sa kanyang bibig at may mabigat na nakadagan sa ibabaw ng kanyang katawan. Madilim na sa loob ng silid, kaya wala siyang anumang nakikita. Nakadama ng labis na pagkataranta ang dalaga, ngunit hindi niya na magawang manlaban pa, sapagkat nakaipit ang mga kamay niya sa ulo ng bahagi ng papag. Ilang saglit pa, narinig niya ang boses ni Chito na nagsalita. Shh! Huwag kang maingay. Sandali lang naman to eh. Alam mo, ikaw, ang hirap mong paamuin. Kaya ito na lang ang naisip kong paraan para gawin ang plano ko. Sa totoo lang, ikaw lang naman talagang gusto ko eh. Niligawan at pinasagot ko lang yung ate mo para mapalapit ako sa'yo. Kaya hindi ko napalalampasin ang pagkakataong ito. Pinilit magpumiglas ni Cheska, ngunit isang malakas na suntok ang naramdaman niyang tumama sa kanyang sikmura, dahilan kaya nang hina siya at nawalan ng malay. Nagmamadali at tila hayok na sinimulan ni Chito ang kanyang masamang plano sa dalaga habang pawis na pawis ang buong katawan. Napapakagatlabi pa ang lalaki at nagkikiskisan ang mga ngipin na tila gigil na gigil habang isinasagawa ang kahalayan. Makalipas ang ilang oras, hindi na maalala ni Cheska kung ilang oras siyang nawalan ng malay, ngunit nagising na lamang siya nang marinig ang impit na pag-iyak ni Minerva sa kanyang tabi habang nakahawak yon sa kanyang kabilang braso. Ate, ano nangyari? Bakit kumot lang ang nakabalot sa katawan ko? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Hayop siya, Cheska. Wala siyang puso. Isa siyang impakto. Nang maalala kung ano ang nangyari, ay napahagulhol na lamang si Cheska. At kahit masakit ang buo niyang katawan, nagmamadali niyang dinampot ang mga kasuotan na nagkalat sa sahig at isinuot yun. Saka muling umupo sa gilid ng papag katabi ng kanyang ate bago nagsalita. Nasaan siya, ate? Nasaan ang demonyo mong boyfriend? Papatayin ko siya. Umalis na siya, Cheska. At alam kong ginawa rin niya sa iyo yung pambababoy na ginawa niya sa akin. Narinig kong boses niya kagabi bago ako nawalan ng malay. At alam ko, ramdam kong pinagsamantalahan niya ako. Hayop siya. Nung makita pa lang kita kanina pagpasok ko dito sa kwarto, alam ko na agad na pinagsamantalahan ka rin ni Chito, gaya ng kung paano niya yun ginawa sa akin. Patawad dahil wala akong nagawa, Cheska. Pinalanghap niya ako ng pampatulog at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nang magising ako, nakita ko na lamang na may bahid ng dugo yung sapin ng papag at nakita ko itong naiwan niya sa sahig.
Sinturon? Ibig sabihin, tumakas na yung hayop na yun matapos niya tayong pagsamantalahan. Walang hiya siya. Wala siyang kasing sama. Hindi ko lang siya napagbigyan nung isang araw na hiniling niya sa akin na may mangyari sa amin. Akala ko, totoong ayos lang sa kanya yon. Pero may masama na pala siyang pinaplano sa ating dalawa. Alam mo ate, sa totoo lang, kasalanan mo lahat ng tuwa eh. Pinagkatiwalaan mo yung lalaki magpapahamak sa ating dalawa at pinatulog mo pa talaga dito sa bahay. Ilang beses na kitang binalaan. Ilang ulit ko nang sinabi sa'yo na hindi talaga gagawa ng mabuti ang taong yon. Pero naniwala ka ba? Nakinig ka ba sa akin, ate? Sana nga ikaw na lang ang napagsamantalahan at sana rin pinatay ka na lang ng bisit na lalaking yon. Cheska, kapatid ko, patawarin mo ako. Alam kong kasalanan kong lahat at naiintindihan ko kung saan ang gagaling ang galit mo, pero parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi. Ngayong kumasigit na kailangan ng pangunawa at tulong mo. Pagplanuhan nating panagutin si Chito sa ginawa niyang ito. Patawarin? Bigyan ka ng pagkakataon? Bakit ate? Ako ba nang binigyan mo ng pagkakataon para makinig at unawain ako? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang mga buhay natin. Dahil sa makasariling pagmamahal mo sa demonyang lalaking yon. Simula ngayon, wala na akong ate. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita ipagtulakan palabas ng kwartong ito. Cheska, parang awa mo na. Pag-usapan natin to. Umalis ka na. Labas! Wala nang nagawa pa si Minerva kundi ang lumabas ng silid habang walang tigil sa pag-iyak. Nang makalabas ang kanyang ate, ay pabagsak naman na isinara ni Cheska ang pinto, saka bumalik sa kanyang papag. Halos mapunit na ang sapin noon dahil sa labis na galit. Ipinagtatapon niya ang mga unan sa dingding ng kwarto at gigil na napasabunot sa kanyang buhok habang umaalog ang balikat dahil sa paghagulhol. Sa labas ay rinig din niya ang pagpalahaw ng kanyang ate Minerva. Iyak, tanda ng kawalan ng kakampi. Mga pagtangis na tila tinakasan ng pag-asa at mga hagulhol na nagpapahiwatig ng pagsuko. Kaya naman hindi niya maiwasan na mapabulong sa kanyang sarili. Demonyo ka talaga, Chito. Pinatunayan mo lang na wala kang kwentang tao at hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng ate Minerva ko. Sisiguruhin ko magbabayad ka sa ginawa mong ito sa amin. Mamatay ka na sanang hayop ka. Kinabukasan, dahil sa trauma at takot na baka balikan ni Chito ay hindi na rin nakapasok sa trabaho si Minerva. Si Cheska naman palagi lamang umiiyak sa loob ng silid ng kanilang lolo at lihim din yung naririnig ng kanyang ate. At dahil hindi pa rin dumarating ang kanilang lolo Kaloy, silang dalawa lamang ang nasa bahay. Ngunit tila ba kapwa estranghero sa isa't isa dahil hindi pa rin kinakausap ni Cheska ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad sa nangyari, Cheska. Pero sana dumating ang araw na hipuin ng Diyos ang puso mo at mahanap mo sa sarili mo ang pagpapatawad para sa akin. Walang hiya ka, Chito. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon namin magkapatid at ikaw din ang sumira sa mga buhay namin. Hindi ako papayag na mananahimik na lang at walang gagawin. Pagdating ni Lolo, ipapaalam ko ang tungkol sa nangyari kaya humanda kang lalaki ka. Matapos ang 3 araw, dumating na ang kanilang lolo Kaloy. Mula sa pinuntahan nito, pasado 7:00 ng gabi. Nang makita ay agad na sumalubong sa matanda si Cheska at bumuhos ang kanyang luha sa balikat noon. Lumabas na rin sa kanyang silid si Minerva na bakas pa rin sa muka ang labis na takot at pangamba. Takang-taka naman na nagtanong ang matanda matapos umupo sa nakabukod na silya. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak, Cheska? At bakit ganyan ang itsura mo, Minerva? Namumutlak at parang nakakita ng multo. Ano ba nangyayari dito? Sabihin niyo nga sa akin.
Saglit na nagkatinginan ng dalawa, ngunit unang binawi ni Cheska ang pagkakatitig sa kanyang ate bago sinimulang isalaysay sa kanilang lolo ang tungkol sa ginawa ni Chito sa kanila. Samantala, matapos magkwento ni Cheska, si Minerva naman ang naglahad ng katotohanan sa sarili niyang bersyon mula sa pagiging magkarelasyon nila ng lalaki na lingid sa kaalaman ng matanda hanggang sa pagdadala niya rito sa kanilang bahay. At gaya ng inaasahan, galit na galit ang kanilang lolo kaya hindi noon napigilan na magsalita. Ano? Nakipagrelasyon ka sa lalaking yun ang hindi ko man lamang nalalaman? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol dito? Lolo, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Gusto ko na po sanang sabihin sa inyo noon, Lolo, kaya lang natakot ako kay ate. Mula kasi noon naging sila ng lalaking yon, nagbago siya eh. Sumama na ang ugali at parang hindi na kapatid ang turing niya sa akin. Kaya nagpasya ako manahimik na lang muna para hindi kami magkagulo dito sa bahay. Tapatin mo nga ako, Cheska. Totoo ba na kaya ka tumigil sa pagtatrabaho ay dahil gusto mo talaga akong bantayan o samahan dito sa bahay? Ang totoo po, Lolo, hindi. Nagbitiw ako sa trabaho dahil yun ang sabi ni Ate Minerva. Nang sa ganon, hindi na raw kami magkita nung nobyo niya na palaging nandoon sa labas ng salon. Pinagseselosan at pinagdududahan po kasi niya ako na may gusto kay Chito kahit ang totoo wala naman po talaga. Lolo Kaloy, Cheska, patawarin niyo ako, parang awa niyo na. Alam kong kasalanan kong lahat at labis ko yung pinagsisisihan. Ako man ay biktima rin ng hayop na lalaking yon. Patawad kung nagmahal ako sa maling tao at mas inuna ko ang sarili ko kesa ang unawain at makinig sa inyo. Isang malaking kahangalan ang ginawa mong ito, Minerva. Ikaw ang nagpahamak sa kapatid mo. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo ito. Pinilit kong palakihin kayo ng tama at may dignidad at hindi para babuyin lang ng kung sinong tao. Lolo, alam ko pong walang kapatawaran na nagawa ko. Pero pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, babawi ako sa inyo ni Cheska. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at napapailing habang awang-awa na nakatingin sa dalawa niyang apo. Maya-maya, lumuhod sa sahig si Minerva. Dahan-dahan ay lumakad siya ng nakaluhod at nakatungo sa kinauupuan ng matanda habang paulit-ulit na sinasambit ang paghingi ng tawad at pagsisisi sa nagawang kasalanan. Umiiyak na nilapitan siya ni Cheska saka inalalayang tumayo, sabay mahigpit na niyakap at nagsalita. Hindi mo naman kailangan gawin yan, ate. Naunawaan ko lang lahat at alam ko rin na hindi mo ginusto ang mga nangyari. Mahal na mahal kita, Ate Minerva. Maraming salamat, Cheska. Mahal na mahal din kita, kapatid ko. Kapwa umaagos ang luha sa balikat ng isa't isa habang hinahagod ni Cheska ang likod ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi na rin mapigilang mapaluha ni Lolo Kaloy dahil sa nasaksihang tagpo at ilang saglit pa ay nagsalita na yon. Mananagot sa akin ang lalaking yon. Hindi ako papayag na basta na lamang niya kayong yuyurakan ng walang kalaban-laban. Lolo Kaloy, hindi ba mambabarang kayo? Pwede niyo po bang gawin yon kay Chito bilang paghihiganti sa kanya? Tama si Ate, Lolo. At gusto po namin, patayin niyo na siya kung kinakailangan. Walang katumbas na buhay ang ginawa niyang kademonyohan sa amin ni Ate Minerva. Yun talagang plano kong gawin sa kanya. At ngayong gabi rin, isasagawa ko ang ritual ng pambabarang na sa ganun ay magwakas na rin ang kasamaan ng walang hiyang lalaki na yon. Kahit pagod na pagod mula sa mahabang biyahe, sinimulan na ng matanda ang ritual nung gabing yun. Balot siya ng puot at paghihimagsik dahil hindi matanggap ang nangyari sa kanyang pinakamamahal na mga apo. Matapos ay bumaling siya kay Minerva at tinanong yon. Siya nga pala, Minerva, mayroon ka bang larawan ng lalaking yon o kahit anong bagay na mula sa kanya? Kung wala naman ay ayos din labang. Opo, Lolo. Mayroon po siyang naiwang gamit sa kwarto nung gabing yon. Sandali lang po at kukunin ko.
Saglit na umalis ang dalaga at nagtungo sa kabilang kwarto. Nang makabalik ay hawak niya na ang sinturon ni Chito na naiwan noon nung gabing isinagawa ang panggagahasa sa kanilang magkapatid. Iniabot niya yon sa kanilang lolo at ginupit naman ng matanda ang kapirasong bahagi noon para sa gagamiting ritual. Inilagay niya ang piraso ng sinturon sa kulay itim na panyo, saka ibinalot. Kasunod noon, kinuha niya sa ilalim ng lamesa ang lumang bag na kulay abo, at mula roon, inilabas niya ang mga gamit sa pambabarang. Nang makita yon, ay hindi mapigilang mapatanong ni Cheska. Lo, yan po ba yung manikang gagamitin niyo sa ritual? Bakit parang luma na at gawa sa kurtina? Nakakatakot po ang itsura tapos nakatusok pa yung karayom sa kamay. Ito nga, at maraming buhay na ang kinitil ng manikang ito. Panoorin niyo kung paano ko gagawin ang ritual. Ay, siya nga pala, Minerva. Ikuha mo nga ako ng maliit na palanggana sa kusina. Sige po, Lolo. Saglit lamang po. Maya-maya, bumalik na si Minerva, dala ang ipinakuha ng kanyang lolo Kaloy. Pinagsama ng matanda ang binalot na panyo at ang manika, saka inilagay sa palanggana. Kasunod noon, binuhusan niya yon ng langis na may mabahong amoy, saka pinatakan ng kulay pulang kandila. Napatakip pa ng ilong ang magkapatid habang tila manghang-mangha sa mga nasasaksihan. Kasunod noon, inalis ng matanda sa pagkakatusok ang karayom mula sa kamay ng manika. Itinusok niya yon sa bandang tiyan nito, saka nagsimulang mag-orasyon ng salita na hindi naiintindihan ng dalawang babae, at ikinagulat nila ang sumunod na nangyari. Ate, tingnan mo, may mga kulay itim na uod na nagsisigapangan sa sahig natin. Saan ang galing ang mga yan? Hindi ko rin alam, Cheska. Ang dami at ang kataba. Teka, alupihan ba yung nakikita kong gumagapang sa dingding ng bahay? Diyos ko, Cheska, alupihan nga. Ang lalaki at ang bibilis kumilos. Nakakapangilyabot. Ay, ate, ano to? Bakit may mga palakang nagsisitalunan papasok sa pinto ng bahay? Isarado mo yung pinto, ate, bilis! Akmang isasara na sana ni Minerva ang pinto, ngunit narinig nila na nagsalita ang kanilang lolo Kaloy. Cheska, Minerva, hayaan niyo lang ang mga yan. Huwag niyo silang pansinin. Pabayaan niyo sila makapasok sapagkat sila ang magiging kasangkapan ko para sa ritual na ito. Nagulat si Minerva at agad na natigilan, saka muling bumalik sa tabi ni Cheska. Nagpatuloy na lamang sila sa panonood sa ginagawa ng kanilang lolo. Matapos ay nakita nilang sabay-sabay at tila sabik na nagsipuntahan ang mga nasabing hayop at insekto sa palanggana kung saan naroon ang binalot na itim na panyo, pati na rin ang naturang manika. Doon ay magkakasama yung nag-umpukan. Muli ay nagpatuloy sa pag-oorasyon ng matanda at makalipas lamang ang ilang minuto ay huminto na yon, saka iniligpit ang mga kagamitan. Tapos na yata si Lolo, ate. Pero saan napunta yung mga uod at iba pang insekto kanina? Hindi ko alam. Bigla na lang nawala dun sa palanggana eh. Kanina lang, napakarami nila. Natapos ko na ang ritual. Kasunod noon ay ang pagtatapos din ng buhay ni Chito ilang araw mula ngayon. Huwag niyo nang hanapin ang mga nakita ninyo kanina. Naroon na sila sa loob ng katawan ng lalaking lumapastangan sa inyo. Grabe, ganun palang ginagawa ni Lolo sa ritual ng pambabarang. Kinikilabutan ako, ate. Ako rin naman, kahit matagal na nating alam na mambabarang ang lolo natin. Ngayon ko lang din siya nakita sa aktong ginagawa yon. At aminin ko, nakakagimbal talaga. Lalo na nung bigla na lang naglabasan yung mga insekto mula sa kung saan. Kung paano nangyayari ang mga yon, ay ako na lamang ang nakakaalam. Hindi ko na naisin na ituro sa inyo ang ritual na ito dahil batid kong labag ito sa mata ng Diyos. Bueno, magsitulog na kayo't hintayin na lamang natin ang isang magandang balita tungkol sa damuhong Chito na yon. Pagkatapos noon, nagtungo na ang magkapatid sa kanilang silid, at dahil doble ang nararamdamang pagod, nagpasya na ring magpahinga si Lolo Kaloy.
Makalipas ang 1 linggo, hindi na nila muli pang namataan sa lugar ang lalaking si Chito. Isang araw, habang sabay-sabay silang kumakain ng almusal, ay may ibinalita ang kanilang lolo. Ano? May narinig na ba kayo tungkol kay Chito? Wala pa po eh. Tsaka hindi na rin naman ako interesado sa kanya. Bakit niyo naman po naitanong, lolo? Ay, sabihin nyo ng chismoso ang lolo ninyo, pero may nasagap ako tungkol sa kanya. Po, ano daw po yun? Patay na po ba siya? Huwag kayong mag-alala dahil malapit na. Usap-usapan dun sa palengke kanina na may nakakita raw sa lalaking yon. Pakalat-kalat sa gilid ng talipapa at nang hihingi na labang ng pagkain. Puro sugat daw ang katawan at parang nabubulok na yung balat. Mabuti nga sa kanya. Ang tagal naman niyang mamatay. Masamang damo talaga. Mabuti na yung maranasan muna niyang maghirap bago siya tuluyang bawian ng buhay. Kung totoosin ay kulang pa lahat ng nararanasan niyang yon kumpara sa ginawa niya sa inyo. Sana matuluyan na siya nang sa ganun ay matahimik na yung mga isip at puso namin ni Ate Minerva. Alam ko masama maghangad na masama sa kapwa, pero ang mga taong katulad ni Chito, hindi karapat-dapat makatanggap ng mabuting pakikitungo. Nauunawaan ko nararamdaman niyo, mga apo. At kahit sino ay ganyan din ang nanaisim mangyari kung sa kanila ginawa ni Chito yan nang walang kalaban-laban. Bagamat masaya sa napipintong pagkamit ng katarungan patungkol sa nangyari, ay nangingibabaw pa rin sa kanila ang pagkakaroon ng konsensya, subalit wala na silang magawa pa para mawala ang sumpa, sapagkat natapos na yung gawin ng kanilang lolo. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Utoy mula sa palengke, ay nakasalubong niya si Chito, at nagulat siya sa itsura noon dahil halos hindi na makilala ang lalaki. Kuya Chito, ikaw ba yan? Ano nangyari sa iyo? Bakit puro bukol yung mukha mo? Tsaka parang nagnanaknak na yung mga sugat mo sa katawan tapos sobrang payat mo na rin. Utoy, parang awa mo na. Bigyan mo naman ako ng pera. Kahit magkano lang. Ibibili ko lang ng pagkain. Ilang araw na kasi akong hindi kumakain eh. Naku, pasensya ka na. Sakto lang din kasi yung perang ipinadala ni nanay sa akin para sa pamalengke. Pero ano ba nangyari sa'yo? Ngayon na lang ulit kita nakita tapos ganyan pang itsura mo. Ewan ko ba? Hindi ko na rin alam kung ano nangyayari sa akin. Mag-iisang linggo na akong ganito. Hindi naman ako makapagpa-doktor kasi wala naman akong pera. Huh? Nasaan yung mga kaibigan mo na madalas mong samahan dati? Di ba marami sila? Yun na nga mula nung nagkasakit ako, lahat sila umiwas at lumayo na sa akin. Minsan nga, ipinagtatabuyan pa ako nung iba Nakakadiri daw ako. Ganun ba? Kawawa ka naman pala. Teka, Kuya Chito, ano nangyayari? Bakit nagsisiputukan na yung bukol mo sa mukha? Tapos may, uod ba yung lumalabas dyan? Uod nga! Kinapa ni Chito ang kanyang pisngi at nalaman niya na totoo ang sinasabi ni Utoy. Napasigaw siya sa labis na pagkagulat at nakaagaw yon ng pansin sa mga taong dumadaan. Ngunit walang sino man ang ninais na lumapit dahil sa pandidiri. Aray! Ang sakit ng mga sugat ko! Parang kinakain ng mauud ang lamang ko! Ang sakit! Tulungan mo ako, Utoy! Kuya Chito, mukhang yan na yata yung naamoy ko mabaho. May mga nana at dugo na lumalabas sa mga bukol mo. Nakakasuka yung amoy. Sa halip na maawa sa lalaki ang mga taong naroon, inis na nagsialisan sila habang nagkakandaduwal sa pandidiri nang makita ang itsura ni Chito. Lintik na yan. Ano ba talagang ginawa mo, Kuya Chito? Bakit nangyayari sa iyo yan? May mga alupihan na naglalabasan sa ulo mo, dumidiretso sa tenga mo. Saan galing ang mga yan? Aray, sobrang sakit ng ulo ko. Parang kinakayod yung loob. Tulungan mo ako, Utoy. Parang awa mo na. Napahawak sa kanyang sentido ang binata dahil sa labis na sakit.
Pakiramdam niya tila kinakain ng kung anong insekto ang loob ng kanyang ulo, pati ang kanyang utak hanggang sa bumagsak na siya sa lupa. Kasunod noon, napanganga ang binata at akma magsasalita pa sana para humingi ng saklolo, ngunit mula sa kanyang bibig ay naglabasan ang mga kulay berdeng maliliit na palaka. Diyos ko po, Kuya Chito, hindi ko na rin alam kung anong tulong ang gagawin ko sa'yo. Ngayon, mga palaka naman na lumalabas sa bibig mo. Naloko na. Parang hindi na talaga normal to Saklolo! Tulungan niyo po kami! Ngunit kahit anong sigaw at paghingi ng tulong ng binata, walang sino mang nagtangkang lumapit para mag-abot ng tulong, dulot ng matinding takot. At dahil hindi na makahinga si Chito, sanhi ng mga palaka na bumara sa kanyang bibig, isang malakas na daing na lamang ang huli niyang pinakawalan bago tuluyang nalagutan ng hininga. Kuya Chito, Diyos ko, wag naman po sana. Parang hindi na siya humihinga. Kuya Chito, gumising ka! Kuya Chito! Makailang ulit pa niyang niyugyog ang katawan ni Chito sa pag-aakala na buhay pa yun. Ngunit nang itihaya niya ang binata ay tumambad sa kanyang paningin ang nabubulok nitong mata habang may lumalabas na uod at ang bibig na halos maubos na dahil sa mga kagat ng kung anong nilalang. Maging ang mga taong nakasaksi ay hindi rin makapaniwala sa kanilang natunghayan. Bago umuwi sa kanilang bahay, dumaan muna si Utoy sa bahay nila Minerva at ibinalita ang buong pangyayari tungkol kay Chito. Hanggang ngayon, Ate Minerva, nanginginig pa rin ako dahil sa sobrang takot. Halo-halo na yung nararamdaman ko kanina. Awa para kay Kuya Chito at sobrang kaba kasi parang panaginip lang ang lahat na nangyayari. Bagay lang sa kanya yun, Utoy. At ang mga taong katulad niya, hindi dapat kinakaawaan. Tama si Ate Minerva. Isa siyang demonyo at kampo ng dilim. Hindi na dapat siya nabubuhay, kaya tama lang yung sinapit niya. Ano ba kasi nangyari? May kinalaman po ba kayo sa pagkamatay ni Kuya Chito? Mas makabubuting ipaalam nyo na kay Utoy ang lahat. Hindi na rin naman siya iba sa atin, hindi ba? Isa-isang isinalaysay ng magkapatid ang lahat ng pangyayari, at gaya ng inaasahan, nanlaki ang mga mata ng binata sa gulat dahil sa kanyang natuklasan. Maging siya ay hindi rin maiwasang magalit at nasabing tama lamang din na namatay na si Chito sa ganoong paraan. Maya-maya, si Lolo Kaloy naman ang nagsalita. Naway makamit na ninyo ang wagas at tunay na katahimikan ng inyong puso at isipan, mga apo. Hindi man nanagot sa batas ng tao si Chito, nagawa naman nating malasap ang katarungan sa paraang alam natin, kahit labag sa kalooban ng Diyos. Salamat po sa ginawa ninyo, Lolo. Hindi po namin makakalimutan ni Cheska ang nangyaring ito sa buhay namin. Napagtanto ko rin na kung minsan, kahit pilitin mo maging mabuti sa kapwa, may mga tao talagang gagawa ng paraan para gawin kang masama. Ngunit ano man ang mangyari, palagi nating piliing gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Masayang nagyakapan ang mag-anak, samantala si Utoy naman hindi na rin napigilang mapaiyak sa isang sulok habang pinagmamastan ang tatlo at ngumangata ng kamote. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik sa kani-kanilang mga trabaho sina Minerva at Cheska. Tuwang-tuwa naman ang kanilang amo na si Mami Lolit sa muli nilang pagbabalik. Bagamat mahirap ay pinilit ng magkapatid na makalimot at muling bumangon para sa pagsisimula ng maayos at tahimik na buhay. Yon! Isa na naman pong ang ganda ng kwento na yun, Anyway, pasensya na po kayo ulit. Sa susunod na po ulit ang shoutout natin. Promise po yan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.